So magandang araw kabola, sa video nito pag-uusapan pa natin is regarding po actually pre-agency kabola, no? Ito nga po pinakawalan po ng Converge kabola na big man nila para po makapasok. Ito pong si Carelipio kabola, is wala na pong iba kundi ito pong si Ebonia kabola. Maging interesado po sa kanya kabola. So mga hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription. Abotan kabola, pero before we go there, actually meron po tayong pag-uusapan na medyo isang malaki pong pangyayari of course sa mundo po ng Philippine Basketball o sa UAAP. Kabola, malamang pamilyar naman na po kayo kay Jerome Lastimosa, ano po. So nagtapos na nga po ang karera po ni Jerome Lastimosa sa UAAP kabola. Unfortunately, nagkaroon po siya ng injury before the tournament. Kaya naman po hindi po niya natapos yung kanya pong season in the tournament kabola. Kundi pinalaro na lang siya dito sa last game nila. Do or die actually ito against Ateneo kabola. So pinalaro na lang po siya para bigyan po siya ng iconic moment kabola. And doon naman talaga pinakita po na marami fans kabola, even the players and coaches po sa Ateneo, pinakita po nila yung respeto nila kay Jerome Lastimosa. Now bakit nga ba nire-respeto daw po si Jerome Lastimosa? I think it's very easy, di ba? Parang ang nangyari kasi, pinili niya po na magbigay po ng karangalan, pinili niya po yung loyalty compared po sa financial gain na makukuha niya po kabola in playing for international league. Kasi of course, may offer na po sa kanya kasi nagkaroon nga po siya ng IMBA season last year kabola. Pero pinili niya nga kabola na maging isang icon, maging legend po. And now, he is being glorified as a legend, as an icon kabola. Pero, let us go deeper. Is he really an icon for this decision kabola? And why? Diba? So, we are anointing him as an icon, not because, kabola, actually, of what his total accomplishment is, but actually about what he showed in terms of loyalty, kabola. Kumbaga, mas pinili niya yun, di ba? Compared nga po sa pera, kabola. At yun naman talaga yung binigay po natin. Pero, reading between the lines, how can we even point at him as an icon if he is only basically an legend or a top performer for 1 to 2 seasons, di ba? In the league. That's number 1, kabola. And number 2, are we now saying na kung ito po is glorify natin yung decision niya kabola na maging loyal sa UAP, na overall gusto natin na ganito rin po yung mga gagawin po ng mga players natin moving forward, na pipiliin nila maglaro dito compared po of grabbing better financial opportunities abroad, dahil nga mas entertaining para sa atin yun kabola. Parang this is very selfish sa mata ko po kabola. And at the end of the day, if we remember what happened kay Isaiah Thomas kabola, kasi yung isang major recent pa who chose loyalty to Boston Celtics if you remember, and he played through injury. Now, nasan siya? Yes, sa mata ng mga Boston fans, he's an icon. Pero ngayon, ang tingin sa kanya, kawawa. Kinakawaan siya kabola kasi nasira yung karir niya. Kasi, yun nga, he played injury kabola, and there's a good chance yun yung rason. Kaya tuluyan na nga pong hindi na po bumalik yung dating sigla niya physically, which ended basically his career. Diba? So in my eyes, there's a much bigger chance kabola na Lastimosa will end up as an idiot kabola kaysa icon. Now before we go po to the top 3 teams na pwede mag-interesado po kay Ebonia, ito muna yung mga comments po in our most recent top power ranking kabola na video. Import ng RS at Converge, di impressive. If gusto nila manalo, kailangan nila palitan ng import. So magbabalit ang Rain o Shine, pero ang Converge, hindi pa rin kabola. Same kay Ismael Adeliosa Imbahon, hindi po ba pinalitan yung import ng Converge? Hindi po kabola. And hirap na rin pong ipaglaban kung bakit hindi po siya kabola pinapalitan. And the number 1 reason na lang siguro para sa akin talaga is they are tanking and they know it. Paano maging contender yan? Palabigasan ha. Baka kasi si Marshall kasali sa payroll kaya bulag siya sa lahat ng trade ng SMC to NP at Terra Firma. We do not know kabola, kasama sa payroll. At the end of the day, hindi naman na natin malalaman yan. Pero at the very least, hindi po tayo bulag ng mga fans sa mga nangyayari po. So the top 3 teams that should be interested kay Ebonia kabola, number 3, I will go with Phoenix Super LPG. Out of all the independent teams, they are the ones who needs a big man the most kabola. Never pa sila nagka-giant, so kung wala silang makuha ang giant, padamihin na lang po nila yung mga big man po nila. TNT Tropang Giga, of course, it is all about the injuries po that they've been suffering. So about adding another big man, although of course, meron din naman silang good numbers of bigs pa in their lineup, pero adding a veteran one should really help. Number 1, Northport Batang Pier, the most obvious one kabola.
So, if you look po at the front line depth ngayon ng Northport, sila po talaga yung, kumbaga, very shallow kabola. Although, of course, impressive din yung iba like Cade Flores kabola. And Arvin Tolentino is even playing po stretch 4 na. Pero overall, they need to add more big bodies and I think Ebonia could be that guy. O baka bala sa lagi mo, sino po ang dapat mag-target po dito sa Converge big man na to? Comment lang po sa baba.